5 araw na may paltos at butlig sa kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan at mga singaw rin sa bibig ang 7 taong gulang na anak na babae ni Jomalyn mula Dasmariñas, Cavite. Bago yan, nagkaubot sipon at lagnat din ang kanyang anak. Nang dalhin sa doktor, nakumpirmang may hand, foot and mouth disease o HFMD ang kanyang anak. Ang mas ikinakabahala pa niya, nahawa na rin ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki. Ang bilis po makakawa. Grabe. Kaya hindi po namin sila pinapalabas. Lalo medyo dumadami siya. Ayon sa Department of Health, nakakahawa ang HFMD. Kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari ring makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ang bagay na kontaminado ng virus. Ngayong taon hanggang February 22, mahigit 7,500 na kaso ang naitala. Halos triple ang itinaas kumpara sa kaparehong araw noong 2024. 56% ng kabuuang kaso, mahigit 4,200, ay mga edad 4 pababa. Mahigit 2,000 naman ay mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Kung bakit mga bata halos ang tinatamaan? Yung ating hawaan na yung physical contact. So, syempre, ang mga tiketing pag nagsama-sama yan sa eskwelahan, edi ayan na, maglalaro na sila or magkukulitan sila sa classroom, 'di ba? Or magyayakapan. Kung may HFMD, kailangan daw manatili sa loob ng bahay mula 7 hanggang 10 araw. Kung hindi maagapan, maaari raw itong magdulot ng mas malubhang komplikasyon, gaya ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak. Para maiwasan ng HFMD, palagi maghugas ng kamay. Sa mga kaso ng dengue, ayon sa DOH, may bahagyang pagbaba. Ang mahigit 14,000 na kaso mula January 26 to February 8, 7% na mas mababa kumpara sa mahigit 15,500 noong January 15 to 25. Mababa naman daw ang mortality rate ngayon. Posible raw na marami na kasi nagpupunta sa ospital para magpatingin kaagad sa oras na makaramdam ng sintomas. May fast lane sa mga ospital ngayon sa mga posibleng tinamaan ng dengue. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.